Ang sinaunang Roma ay isang sinaunang kabihasnan sa Europa na umiral sa Italyanong peninsula. Ang maliit na agrikultural na lungsod ay lumaki at naging isa sa pinakamalawak na imperyo ng sinaunang panahon ng dagat Mediteraneo. Sa mga siglo ng mga pag-iral, ang Romanong kabihasnan ay naging kaharian, isang oligarkiyang republika at naging malakas na imperyo. Nang daan-daang taon, kinontrol ng mga Romano ang kabuuan ng kanlurang Europa, pati na rin ang kabuuang sa kasakupan pumapalibot sa dagat Mediteraneo, at bahagi ng kakupan pumapalibot sa dagat na itim. Bumagsak ang kanlurang imperyong Romano noong 476 AD sa mga barbaro, habang ang silangang imperyo Romano ay tumagal hanggang 1453 AD bago mawagsak ang kabisera nito sa mga Turkong Ottoman. Ang kasaysayan. Ayon sa alamat, ang lungsod ng Roma ay itinatag ng dalawang kambal na sila Romulus at Remus. Ipinatapon ang magkambal noong sila ay mga sanggol pa at iniwan malapit sa ilog ng Tiber. Inalagaan sila ng mga lobo, pero noong lumaki na sila, natagpuan sila ng isang pastol at inalagaan din sila ng pastol. Itinatag nila ang bayan ng Roma, pero nag-away sila kung sino ang mamumuno nito. Pero sabi ng ilang historian, ang pangalan lang ng lungsod ang pinag-awayan nila. Nanalo si Romulus at napatay naman si Remus, at ipinangalan kay Romulus ang bayan ng Roma. Naging kaharian ang Roma, pero ang huling hari ng Roma na si Tarquin ay napagmamalaki ay pinabagsak. Itinatag ang Republika ng Roma noong 509 BC at namuno ang mga senador, pero namuni si Julius Caesar sa lahat at sinakop niya ang karamihan ng gitnang Europa. Pinatay siya noong 440 BC at ilang mga senador at nag-away silang lahat para sa pamumuno ng Roma. Tinalo ni Octavius sila Lepidus at tinalo rin niya sila Mark Antony at si Cleopatra sa digmaan sa Actium noong 31 BC at kinuha niya ang pangalang Augustus Caesar at siya ang naging unang emperador ng Imperyo ng Roma. Hinating ni Emperador Diocletian ang Imperyo ng Roma noong 293 AD dahil masyado itong malaki at malawak. Hinati niya ito sa dalawang imperyo, ang silangang Imperyong Romano at ang kanlurang Imperyo Romano. Si Emperador Constantine ang namuno sa silangang Imperyo Romano. Sinakop ng mga Vandal ang kanlurang Imperyo Romano noong 476 AD. Pero ang silangang Imperyo Romano o ang Imperyong Bizantino na ay natira pero sinakop din ito ng mga Turkong Ottoman sa pamumuno ni Mehmed II noong 1453 AD. Ang mga mamamayan ng Roma ay may 4 na uri. Kabilang sa mga sinaunang Romano ang mga patrisyano, mga plebyano, mga taong pinalaya at mga alipin. Ang mga patrisyano ay ang aristokrasiya na sinaunang Roma na umaangkin sa lahat ng mga pribilehiyo at mga kapangyarihang panlipunan, at galing sa unang pangkat mamamayan ng Roma. Sumunod sa kanila ang mga plebyano na pinanganak bilang malalayang mga mamamayan ngunit may ilang mga kapangyarihan, at kabilang ang mga magsasaka, manggagawa at mga pamilya sa huling nanirahan sa lungsod. Kasunod nito ang mga pinalayang tao o dating mga alipin na may bahagyang kalayaan kaysa sa plebyano. Nasa pinakailalim ng antas ang mga alipin na may ilang uri ng anumang karapatan. Ang buhay ng sinaunang Roma ay umiikot sa lungsod ng Roma na nasa 7 burol. Maraming mga gusali at monumento na makikita dito tulad ng Colosseum,
Forum of Trajan at ang Pantheon. Marami ding mga inuming fountain na may tubig galing sa akwedokto. Maroon ding mga teatro, gimnasyo, paliguan at mga silid-aklatan na may mga tindahan at mga kanal. Ang Roma ang punong lungsod ng Italia, ng region ng Lazio. Matatagpuan ito sa mga ilog ng Tiber at Anien, malapit sa dagat Mediterranean. Ang lungsod ng Vatican, isang malayang enclave sa loob ng Roma, ang himpilan ng simbahang Katoliko at ang tirahan ng Papa. Ang Roma ang pinakamalaking lungsod sa Italia at ang bayan nito ang isa sa pinakamalalaki sa Roma, na may lawak na 1,290 km per square. Madali nitong malalakihan ang iba pang mga lungsod ng Italia, pati na rin ang lungsod tulad ng Paris, Berlin, Stockholm at Brussels. May populasyon ito ng 2,546,807 na may halos 4 milyong naninirahan sa kalakhalan. Ang heograpiya ng Rome. Ang peninsula ng Italy ay parang isang bota sa gitna ng Mediterranean Sea, na palilibutan ito ng Ionian sa timog at Tyrrhenian Sea sa kanluran. Bulubundukin ang bansang Italy. Ang kabundukan ng Alps sa Hilaga at Apennines ang nagsisilbing hadlang sa mga kaaway. Nahahati ang Italy sa lupain coastal sa silangan at kanluran dahil sa Apennines. Mataba ang lupa sa bahaging ito ng bansa. Angkop sa agrikultura ang klima ng bansa. Masagana ang ani sa mga lambak at kapatagan. Nagsimula ang Roma sa isang maliit na nayon sa may ilog Tiber sa gitnang bahagi ng Italy. Ang kinalalagyan ng Roma ay nakatulong sa kanilang pag-unlad. Ang matabang kapatagan ay sumusuporta sa lumalaking populasyon at ang ilog Tiber ay ginagamit patungong dagat para sa kalakalan. Dahil sa sentrong lokasyon ng bansa, madaling nakapagpalawak ito ng nasasakupan. Ang Italy ay nasa gitna at nangingibabaw sa daigdigang Mediterranean. Ito ay nakahimlay sa inlet. Ang mga mamamayan na nagkaisa sa ilalim ng pamamahala ng Rome sa paglipas ng panahon ay siyang naghari sa kanlurang daigdigan. Ang Italy ay sumasaklaw sa 708 milya mula sa Hilaga hanggang timog. Dahil dito, pabago-bago ang klima nito, kaya may iba-iba ring ani. Nakakaya nitong pakainin ng isang malaking populasyon. Ang Republikang Romano. Nagmula ang salitang republika sa wikang Latin na res publica, na nangangahulugang kapakanang pampubliko. Natamo ng mga Romano ang kasanayan sa pamamahala sa ilalim ng mga Etruscan. Ang Roma ay nagsimula bilang isang syudad-estado na pinamumunuan ng isang hari. Noong 509 BCE, inalis sa pwesto ng mga Romano si Tarquinius Superbus, ang haring Etruscan, at nagtatag sila ng isang republika, ang pamahalaan. Naghalal sila ng 2 konsul na punong hukbo upang magsilbi bilang punong maestrado sa loob ng isang taon. Ang bawat isa ay nagsilbing taga-subaybay sa bawat isa. Sa mga panahon ng kagipitan, ang Senado ay binubuo ng mga patrisya na nanunungkulan habang buhay at patuloy na humahawak ng iba't ibang pwesto. Sila ay nagpatibay ng mga batas at humirang ng mga kandidato para sa katungkulan. Ang kapangyarihan sa pagpataw ng buwis, ang deklarasyon sa patakarang panlabas at iba pang pakikipag-ugnayan sa mga kandidato. Sa kabilang panig, ang asembleya ay binubuo ng lahat ng mamamayan at may maliit lamang na kapangyarihan. Bagamat sila'y nakaboboto, ang bilang ng kanilang boto ay hindi gaanong pinahahalagahan kaysa sa mga patrician. Sa paglipas ng panahon, maraming tanggapan ang nalikha. Gayunman, ang mga plebeian ay hindi pa rin gaanong nakalahok sa pamumuhay, politikal at sosyal sa Roma. Sila ay humingi ng mga pagbabago noong 500 BCE sa Mont Sacer
at sila'y tumangging bumalik hanggang hindi ibinibigay ang kanilang mga kahilingan. Ang mga patrician sa wakas ay sumuko sa kanilang pinahihintulutan ang mga plebeian na maghalal sa 2 tribune. Nang magtagal ay hindi naging 10, sila'y binigyan ng karapatan upang mahadlangan ang mga pagnanais ng mga konsul at ng senado. Dahil dito, kanilang nilagyan ng hangganan ang mga mararahas na hakbang ng mga opisyal na patrician. Unti-unti, ang mga plebeian ay nagkaroon ng sunod-sunod na karapatan. Noong 4500 BCE, ang mga plebeian ay nagsagawa ng isang kodigo ng mga batas na ito'y hindi pa nasusulat at naipapaliwanag ng mga maestrado sa kanilang ikalugod. Pagkatapos ng maraming karaingan, isang pulutong ng mga taong tinatawag na decemvirs ang itinalaga upang magsama-sama at sumulat ng batas. Ang 12 tables ay niluluok ng 12 tansong tableta at itinayo sa isang forum kung saan ito ay makikita ng lahat.